Minamahal, sa lahat ng makikinig, diyan pa lamang sa inyong mga bahay, sa inyong panood sa television, pagpapalain na kayo. Just by hearing the gospel, the power of God unto salvation. To you, my dear peoples of the world, my dear peoples of the world, you can believe that the gospel comes from the good Lord. If you hearken to the voice of the Lord thy God attentively, you can receive 50% healing even in your homes with your televisions. But if you promise our loving God that you'll serve Him and follow His will, to believe, repent, and be baptized in the name of Jesus, after your sins are forgiven, your sicknesses, whatever it is, be it cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, it will be healed in the name of Jesus. You'll be healed in the name of Jesus. To prove without doubt that you have been forgiven of your sins and you are bound for heaven. If you doubt, just come. So many were commenting, saying, when they came here, before they came, they were believers. When they attended, they were amazed. They saw the power of the living God. They felt their sweetness of the love of Jesus. Napagtaba nila ang presensya ng mga Panginoon. Napatay nila ito ay katotohanan. This is Son of the living God. Na sinabi, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against me. Hallelujah! Ito ang iglesia ng Diyos. Hallelujah! We'll resist the devil. Lalaban sa Diablo. Hindi talunan ng Diablo. It does not succumb to the winds of the prices of the devil. This church is an overcomer. There's power. Indwelt by the power of the living God. Ito ang iglesia ng Diyos na may kapangyarihan. Kaya wala kang kapangyarihan na salita. Kaya ng kinang Diablo dalhin sa apor ng impyerno. Dahil ang kiramdaman na bunga ng kasalanan, lahat dito nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ano ang karamdaman mo? Gagaling sa pangalan ni Jesus. Ika'y kinulam. Ika'y nababaliw. Anong problema? Pag pumunta ka rito at nakinig ka, at ika'y nakapaniwala at magpupuntis mo ka sa pangalan ni Jesus, matiyak mo, ika'y akit sa langit, magbabala ka ng buhay na malanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So the last 10 years, kami ay nasa television. Pag-umpisa po namin sa television, kami ay 400 lamang noon. Ngayon, dahil nakita lang, prueba at ebidensya ang kapangyarihan na ang ibang ni Kristo ay kapangyarihan upang maligtas ang tao sa kamay ng Diablo, sa apoy ng impyerno. Ang mga problema na nalutas, ang makaramdaman na bunga ng kasalanan sa kaling, nagpapagamugali nila, napatuloy nila, ito nga ang katotohanan. Kaya millions and millions nandito na sa Jesus Christ Ministry. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ayaw mo ng apoy ng impyerno, ayaw mo maging kayanan ng Diablo, hindi ka kaya ng mga hold-upper, mga kidnapper, mga rapist, mga kidnappers, mga kalaban mo. Dahil sinabi ni Biblia, God is an unseen God. Ang mabait na Diyos ay tumutukol sa panalangin.
mayroon kang katakutan sa bahay mo. Kapag kainak ng mabait na Diyos, lumuhod ka. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ang mga sandata na aking kalaban, sirain mo. Tunawin mga bala nila sa pangalan ni Jesus. Kinakati ka, tugunin ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you're a Christian, a real Christian born to heaven, and go by the Spirit of the living God, you fear no one. No one can scare you. Wala kang katakutan. Walang makatakot sa iyo. Ang katakutan mo ay magkasala sa mabait na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us be wise and practical. Maraming nangaral, minamahal, na hindi tinawag mabait na Diyos, hindi niniwala sa Panginoon ni Kristo, kahit sa harapan ng patay, na buhay at patay, hindi maniniwala. Yung po nangyari. 2,000 taon na nakalipas. Nanalangin natin mga Panginoon na si Lazarus, ang kinakaibigan na matay, 4 na araw na. Nasa libingan, sinabi niya, Lazarus, come forth. Karkadaka, tumayo si Lazarus, nabuhay. Nandoon ang mga líder ng reliyon. Sa halip na sumama sa ating mabait na tagapagligtas, ipinagkanulo, isinumbong sa priest, sa mga pare ng una sa Israel. Lalo silang nagalit, nagbabanta, tinakot nila ang mahal na Panginoon na patayin nila, si Kristo. Dahil hindi naniwala, yung mga tinawag, mapagkumbaba, mga wise, mga practical, naniwala sa mabuting balita. Hallelujah! Dahil kayo maniniwala, it turns out, hindi pala totoo. Wala kang mawala. Ito totoo, dahil totoo naman talaga. Doon ka sa Nico Fire pa hindi ka naniwala. Ngunit dito, tiyak, magpamana ka ng buhay na hanggang ng karamdaman mo. Anong kasi karamdaman ka? Anong karamdaman sa pangalan ni Jesus ay kagaling, kagaling, kagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung hindi totoo, bisinsanay, wala nang makikinig sa akin sa logan 30 anyos sa aking pangaral. 30 anyos. Nag-umpisa kami sa 5. Bakit kayo lang milyon na? Pati mga Amerikano galing sa Amerika, sa Afrika, sa Australia, pupunta rito upang makinig ng ibang Kristo. Galing sa ating bibig, mga pastor ng Amerika, bishop ng Amerika, Isaac Samuel Smith, pumunta rito, 2 pastor at nagpalihan sa akin sa pangalan ni Jesus. Kung hindi sila nakatiyak na ang yung abang lingkod ay manuga, kahit bayaran mo ilang $1 million, hindi ka gawin nila yun. Bakit? 12 years ago, ako'y nakita beloved Bishop Smith ng Indiana sa vision, nasa Amerika siya. Ako'y nagsalita sa Lumita. Bumaba ang anointing galing sa langit at kumalat sa buong Pilipinas. Milyon-milyon ang naligtas, lumapit sa mabait na Diyos sa katotohanan. Grabe kapangyarihan. Dahil doon, siya pumunta doon sa Central Park at siya ay nagpalihan sa akin. Maraming testigo, mga libo ang nandoon sa mga kapatiran. Ang bishop na yan nagpalihan sa iyong abang lingkod ng mahal. Ang isang taga-California na evangelist, pumunta rin dito, inutosan ng mabait na Diyos. Pumunta ka sa Pilipinas. Hanapin mo si Pastor Almeida at ikay magpapanalangin. Pumunta rin doon ni mahal at nagpalihan ang isang evangelista na Amerikano. Napatunayan na ito ay minamahal, hindi lamang ang Pilipino, ibang mga bansa, mga tao, mga nasa congregation sa iba. Pumunta rito dahil napatunayan nila na ito ay katotohanan, nandito ang kabutihan, kapangyarihan. Ibig nang matiyak ang katotohanan. Minamahal, ang ibang lingkod hindi manila nagsasabi ng katotohanan.